Okay guys, pagplano nyo isakay yung motor nyo papuntang Manila at isasakay ng barko para sa inyo ang video na to. Tapusin mo hanggang dulo para sa'yo to. Una-una mong gagawin, prepare mo yung ORCR ng motor di kaya deed of sale. Nakapangalan na sa'yo. Mas maganda pumunta na lang kayo sa opisina ng Tugo para malaman yung lahat ng detalye doon. Tsaka dapat 3 days before departure makapunta na kayo ng opisina kasi susukatin nila yan doon, yung haba, taas. Doon nyo na rin babayaran kung magkano aabutin ng motor nyo. May pipilapan sila sa inyo na form tulad nyan. Sasabihan na rin kayo niyan kung kailan nyo iaakit yung motor kasi kayo nung mag-aakit ng motor sa barko nyan. At sa mga oras nga na yan, mga bandang 11:30 siguro ng gabi kasi iaakit ko na yung motor sa barko, kailangan ko lang dalahin doon. Kailangan agahan nyo, kunwari alas 12, kailangan alas 12, mga 10:30 or 11, siguro dipindi sa layo ng bahay nyo, pumunta na kayo doon kasi mayroon bang mag-check ng papel nyo papunta sa barko bago nyo ipasok yung motor. Kaya make sure nyo na okay na lahat ng mga papel nyo kasi mahirap magka-aberya sa ganung oras kasi hindi madidili talaga yan, may iwan talaga yung motor nyo pag mga sablay yung ano nyo. May mga hindi pa kayo pirmahan. At ito pa pala guys, kalimutan ko sabihin sa inyo. After nyo pala sa Tugo, sa office ng Tugo, sasabihan kayo ng mga staff nila doon na pumunta kayo doon sa may pier. Doon na rin sa loob, may papapirmahan pa kayong tatlo doon. Sa Coast Guard, tapos yung sa tinatawag nila parang sa PPE, tsaka yung isa hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta nandun lang, magkakatabi yung mga building na yun sa loob ng pier. Kailangan mapapirmahan nyo yung tatlo na yun. Kasi pag dinala nyo yung motor nyo sa pier, pag isasampa nyo na, may mag-check yun, hahanapin nila yung mga pirma ng tatlo na yun. Kailangan mapapirmahan nyo yung tatlong pinapapirmahan ng mga taga-Tugo. So yun na nga guys, pasok ko na yung motor, tapos ilabas yun na rin yung, ihanda nyo na rin yung mga papilis nyo pre, para sigurado walang aberya, para tuloy-tuloy yung pasok nyo. Dito lang po talaga yung dropping namin, ma'am. Sir, pakailan ng motor? May papel na itong motor, sir. Patento, sir. Kasama kayo sa ano, sir? Sa kay RT. So, okay na sir, diretso na lang kayo sir. Saan ba yung sakayan nun? Ayun sir, pasok lang kayo sa may inner gate na yun sir. Sa gate na yun sir, diretso mo na yun. Thank you. Sir, pwede mo ba lumabas pag nakatid ko ng motor? Karga na yan. Oo. Patindo ng... Hindi, na-check niya na. Okay for loading na? Oo. Kaya mo yung syrups na ano, yung build up. Saka dito pala guys, ibigay nyo yung isang Xerox na copy ng resibo nila, parang kulay buyan, nakalagay ko. Alam mo ng guard dyan, sila magkukuha. Saan po dito? Kulay blue sir. Blue? Kulay blue na... Ito lang sir ha. Sige, sir. Doon ako na to. May napakita pa ko doon sa guard. Sa guard? Napakita ko lang. Apo, doon pag pinargan mo. Sige, sige. Thank you. Pero yung mga gamit nyo sir, dadaan mo na sa scanner doon sa PTV eh. Anong gamit? Wala kayong gamit? Wala, sir. Nandun sa labas. Babalikan ko pa kasi may kasama ako dun eh. Bigla ba lumabas? Iunan nyo na to. Oo. Kasi may kasama ako, babalikan ko na lang Tanungin dun. nyo lang doon sa gate sir. Ano na yan? Tanungin nyo lang doon sa gate kung papasok na kung papasok nyo doon. Kung pwede ba ako lumabas? Oo. First na kasang sabihin nyo lang ako. Sige, sir. Thank you. Sir, saan ba naman pag pinakarga yung motor? Sir? Pag pinakarga yung motor? Passenger bin kayo? Diyan na yung papel nyo? Nandito. Yung papel sa ticket. Pacheck nyo na yung papel. Pagkatapos pala dumaan kayo dito sa ganito, may isa pang dadaanan ng papel nyo doon sa loob. Tuturo naman yun ng guard. Meron na po. Kasi sa Coast Guard ako unang nag-ano eh. Sa Coast Guard ako unang pumunta kahapon eh.
Kinabahan ako sa'yo, sir. Yun na mga sinasabi ko Saan ba ko kanina. nadaan? Yan ang maghahanap ng mga pinapapirmahan nyo dyan sa loob ng pier. Alas 12 daw Kaya kasi kailangan sa kumpleto yung tatlo na yun. Kung ano po, kung halimbawa hindi pa sila magpayag, doon lang po sa may tabi, sir. Pwede ba ako lumabas? Pwede po po. Kasi nandun pa yung kasama ko eh. Basta doon lang yung nag-park sa lumanda, sir. Sa may mga sasakyan? Opo, kung may gilid lang. Thank you. Kami na magsasakay dito? Sir? Kami na magsasakay? Opo, kayo rin po, sir. Okay lang ba lalabas muna ako kasi may kasama pa ako doon? Okay lang, sir. Walang problema. Kung may bagahe kayo, sir, na bago kayo nakanutas na nandito pa yan, pwede nyo naman iiyakit yung mga bagahe nyo. Bago balikan? Okay. Iwan mo yung susi? Inakit nyo, sir. Finally, ito na guys. Oras na para iakit yung motor. Papahiramin naman kayo ng mga base dyan tsaka helmet para mapansin ka ng mga pumapasok na mga truck doon. For safety na rin. Hayop na truck na yun, nagulat ako dun ha. So guys, nandiyan pala yung mga paradahan ng motor. Dapat ayusin nyo yung pagkaparada nyo para hindi matumba. Saka iwan nyo na rin yung susi dyan guys, kasi pagdating na Manila sila nang bububahin dyan. Sa mga oras pala na yan guys, nandiyan na kami sa Kurot. Kasi hinto yung muna yung barko dyan, mga 4 na oras mag-unload saka maglulod na pang pasahe. Pagdating tayo ng Manila guys, siguro mga 1 hour pa kayo mag-aantay kasi bababa pa din yung motor mo tapos ikaw. Tapos habang nag-aantay kayo na ibaba yung motor nyo, punta kayo sa Tugon na opisina nila. May papapirman sa inyo doon tapos may bibigay sa inyo na parang gate pass na para papapirman din sa kabilang side. Yun, pagkatapos nun, pwede mo na makuha yung motor mo at pwede na bumiyahe. Yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and ride safe.